May sinasabi kasi si Sian Gasa nung isang araw na sino sa anak ni Rodrigo Duterte ang nagtraidor sa kanya. Ibig sabihin mga kababayan, meron talagang anak na nakialam na naging dahilan para mapilitang umuwi ng Pilipinas, eto pong si dating Pangulong Duterte. Kasi nga naman, ano ba yung sinasabi ng anak? Katulad pa rin nung sinabi ko kanina na kung hindi daw uuwi etong si dating Pangulong Duterte, ano na lamang ang sasabihin ng mga taong naniniwala sa kanila. Malaki ang epekto nito mga kababayan sa darating na Mayo 12. Malaki ang posibilidad mga kababayan na humina yung mga kandidato nila. And then, yung pinaghahandaan nila na the big one sa darating na 2028 ay malabo na mangyari kung hindi babalik ng Pilipinas at uuwi ng Pilipinas eto pong si dating Pangulong Duterte na naging dahilan naman para umuwi ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte kasi nakinig siya dun sa sinasabi nung kanyang anak na sabik sa kapangyarihan ng gobyerno mga kababayan. Ano po? Anyway, eto pa, pakinggan na po natin, ulitin natin itong sinabi ni Sian Gasa bago tayo pumunta dun sa iba pa mga nasagap natin na impormasyon. Ano po? So ito, i-play na po natin. Sabi ng group of lawyers ni former President Rodrigo Duterte, hindi ko alam kung ano tawagan nila. Siyempre, hindi ko na-insure. Bro, ano ba? Tay, I don't know. Bottom line, they're stating, hindi safe bumalik sa Pilipinas. Mauutak yung mga yan. The fact na merong sumisingaw na balita, okay, na meron kang ICC warrant, tatandaan nyo, pag may usok, may apoy. Tama. So, nangalap ng impormasyon yung mga group of lawyers. Legit pa talaga yung warrant? Legit pa talaga? Wala silang makuha confirmation eh. Pero ang pinopoint out nila, kung merong usok, may apoy, at hindi ka safe umuwi ngayon, eto na ang plot twist. Nakakapit ka na ba? Pakinggan nyo Eto na ang plot twist. May nakialam na anak. Isa sa anak. Stating na kapag hindi ka umuwi ng Pilipinas, para nating sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na mahina tayo, na tumatakbo tayo, at makaka-epekto ito sa upcoming na election. Diba? Ng ating mga senatorial balls, and even the big one on 2028. So, sabi ng isang anak, I think, I don't know how they call, tatay, papa, daddy, I don't know, I'm not sure. I think, kailangan mong bumalik sa Pilipinas to show all of them na hindi tayo basta-basta tumatakbo. Pero, sabi niya, before natin gawin yan at before natin pagdesisyonan yan, tatawagan ko muna yung insider, yung contact natin sa loob. May tanim sila, definitely. Eto na ang plot twist over plot twist. Ready ka na ba? Baka di mo kayanin, baka isipin mo, Netflix yung pinapanood mong pentutan. Tinawagan na yung contact sa loob. Pakinggan nyo Pagtawag sa contact, sabi ng contact, balikan ko po kayo after a few hours. Bumalik after a few hours. Hindi po totoo yung warrant. Propaganda lang po ito. Paano nangyari yun? Na-identify na pala nila na itong contact o tanim nila sa loob na insider ay hawak ng Duterte camp. Binigyan siya ng wrong info via message. Stating sa lahat ng staff sa loob, okay, na mala group message, group chat, alam mo yung send to many, na yung warrant ay hindi totoo at wala tayong any confirmation na natatanggap dito. Pero sa kanya lang sinend. Diba? Diba mga kababayan? Kasi alam na magre-report siya sa kabila. Pagbanat niya na fake lang po yan, hindi yan totoo. Kasi talagang cast ito sa loob Alam nyo kung bakit pinapakita ko sa inyo ito? Kasi para magkaroon kayo ng idea mamaya sa mga pag-uusapan pa natin. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, yung interview pala kanina ni Sarah, may press briefing pala siya kanina. Hindi ko kasi napanood yun mga kababayan. Kasi nga nakapokus tayo dun sa hearing ni Amy Marcos na kung saan sinopla nga siya ni Bongo. And then hindi natin napansin na mayroon pala siyang interview kanina na kung saan lantaran niyang sinabi na may nagtraidor sa kanila. Ibig sabihin mga kababayan, talagang may itinanim nga sila dun sa loob po ng gobyerno ni PBBM na pinagkukunan nila
ng impormasyon. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Nag-book agad sila ng flight para kinabukasan. Sabay announce sa lahat na Boom. Tatay Digong uuwi bukas, lalapag alas 9, bla bla bla. So, recap lang tayo ha. Bago pa lang lumipad, alam na agad nila na merong ganong possibility. Pagdating nila dun sa Hong Kong, binilaan sila ng mga lawyers na wag umuwi. Delikado. Alright? Hindi worth it yung risk. Kaya lang merong nakialam na isang anak na ulitin ko, meron nakialam na isang anak na pinakinggan ni former President Rodrigo Duterte. Kasi meron daw siyang insider sa loob na nagsasabi na hindi daw yun totoo. Yung warrant. Kaya lang ito palang insider sa loob ay identified na kaya feedan siya ng wrong information para mag-report ng wrong information sa kanilang kampo. Kaya napilitan siyang umuwi. Then boom, the rest is history. Diba? You know what's the funny with this thing is everything is by the book. You know, everything is by the book. Technically speaking, you know, nagawa nila lahat within the power or the reach of the law. Kaya lang, na-weaponize lang through their own personal gain. And nakakalungkot lang kasi, syempre, based sa kwento, based sa plot, avoidable pala siya. Sana hindi pala siya nangyari. Kung nakinig lang sana yung former president sa group of lawyers niya at hindi sa kanyang anak. Ayan. Diba, napakaliwanag. Avoidable pa siya. Sana hindi nangyari. Kung nakinig lang sana si Digong dun sa mga abogado niya, hindi po kay Sara Duterte. Charot. Diba mga kababayan? Kung nakinig lang sana siya dun sa mga abogado niya, hindi dun sa isa sa anak niya, na talagang ang iniisip ay puro politika, kapangyarihan sa gobyerno. Alam nyo, di ba, napakaganda nung sinasabi ni Sian Gasa dito. Kung nakinig lang sana, kung nakinig lang sana, etong si dating Pangulong Duterte, dun po sa kanya mga abogado, hindi dun sa anak niya, na ang iniisip ay puro politika, puro kapangyarihan sa gobyerno, puro sasabihin ng ibang tao, di sana nasa laya pa etong si dating Pangulong Duterte. Pero hindi Ang inuna kasi mga kababayan nung isa sa mga anak ni Digong yung sasabihin ng ibang tao at yung kalagayan nila pagdating po sa politika at sa darating na eleksyon. Mga kababayan, yun kasi ang nasa isip nung isa sa mga anak ni dating Pangulong Duterte. So ngayon mga kababayan, paano ba natin nasabi na 100% totoo lahat ng sinabi nitong si Sian Gasa na chismis sa lahat ng mga kababayang Pilipino natin? Kasi nagkaroon pala talaga mga kababayan ng ganong twist. Nagkaroon talaga. So ngayon kung titingnan nyo eto, may interview pala nung nakaraan, eto pong si Secretary John B. Cremulya. And then may nabanggit siya dito mga kababayan. May nagtimbre na pala kay Duterte ng mga abogado na Mr. President or Mr. Former President, wag muna po kayong uuwi kasi totoo yung arrest warrant. May warrant of arrest po talaga kayo. And then mga kababayan, may mga anak, etong si Duterte, na talagang pinababalik ng bansa, eto pong si dating Pangulong Duterte. So eto, pakinggan nyo mabuti to ha. Conversations on whether or not they would go home. I think the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China. The children prevailed on him to go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Diba? Biruin nyo anong sinasabi ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte kay former president. Hindi pala nakaano yung ano natin. Wait lang. Kay former president mga kababayan, ano yung sinasabi ng mga abogado? Wag mo nang umuwi kasi nga totoo or baka totoo yung arrest warrant laban po sa kanya. Pero yun daw pong isa or mga anak ni dating Pangulong Duterte mga kababayan, di umano, inihahanda naman siya mga kababayan para bumalik ng Pilipinas, para pauwiin ng Pilipinas. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. Di ba? And he relayed that to the core team. So the core team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The President. And kayo lang. So you kept it very small. Very small. And it was meant to be. Di ba mga kababayan? Ibig sabihin, yung inisplok ni Sian Gasa, totoo nga.
Totoo nga mga kababayan kasi ito, basahin natin etong yan. Basahin natin itong nakita nating balita. Sabi dito mga kababayan, sa Abante TNT tunay na tabloidista, ito po ay kinuha doon po sa mismong press briefing ni Sara Duterte kanina. Ano yung sabi niya? May nag-traitor kay Digong. Sabi daw po ni BP Sara. So sino yon? Yung tinutukoy niya. Ito, basahin natin. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang tanong kung posibleng may nag-traitor sa mga kasamahan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Hong Kong. Hindi ko man matawag siguro na traitor, pero sigurado ako sa dami ng tao na yon. Sa loob ng kwarto na yon ay mayroon talagang masasabi kung anong pinag-uusapan doon sa loob. Kung kanino sila sinasabi, hindi ko alam, saad ni BP Sara. Sabi pa dito mga kababayan, ito daw. Kung may traitor man, malamang dahil mayroong nagsabing mayroong traitor. May traitor, ibig sabihin may traitor. Siya siguro sa information at binigay niya roon. Sa kabila, but I don't think mayroon siyang binigay na impormasyon na valuable din sa Philippine National Police. Dahil alam naman ng lahat at hindi tinago na uuwi si Pangulong Duterte, dagdag pa niya. Saad pa ni BP Sara, ang kanyang ama ang nagdesisyon na agahan ang pag-uwi sa Pilipinas. Inakala raw kasi ng dating Pangulo na dadalhin muna siya sa korte sa bansa kapag isinilbi na ang warrant ng International Criminal Court ICC laban sa kanya. Sabi pa dito, samantala naniniwala raw si Vice President Duterte na pamumulitika ang ginawang pag-aresto sa kanyang ama para i-demolish ang mga political opponent ng kasalukuyang administrasyon. Matatanda ang pagdating sa Pilipinas, galing Hong Kong noong Marso 11 ay inihatid kaagad si ex-President Duterte patungong The Hague, Netherlands para sa paglilitis ng ICC kaugnay ng crimes against humanity na nagawa umano sa kanyang war on drugs. So ibig sabihin mga kababayan, may nag-traitor daw, may nagbigay daw mga kababayan ng impormasyon. Ano po, na kung saan kasama daw po nila. Tsaka yung pinakamasaklap dyan mga kababayan, may nagtimbre sa kanila ng ibang balita. Yun ang pinakamalupit. Kasi kung titingnan ninyo yung paliwanag kanina ni Secretary John B. Cremolya, talagang sinasabihan na etong si dating Pangulong Duterte ng mga abogado niya na wag umuwi mga kababayan or wag bumalik ng Pilipinas. Pero yung mga anak mga kababayan, pinipilit na bumalik ng Pilipinas, eto pong si dating Pangulong Duterte. So ngayon mga kababayan, sa palagay ninyo, sino sa mga anak ni dating Pangulong Duterte yung naging dahilan para mapilitang umuwi ng Pilipinas, etong si dating Pangulong Duterte? Kasi pag ang pinag-uusapan natin dito, yung the big one, yung 2028 presidential election, sino ba ang makikinabang doon? Yan kasi ang tanong dyan mga kababayan. Sino ba makikinabang doon kapag ka nagkaroon ng 2028 presidential election kung hindi may impeach etong si Sara? Siyempre siya. Siya ang pambato ng mga Duterte at ng mga DDS. Siya ang gustong gawing presidente ng mga DDS. So parating na 2028, kung hindi siya may impeach, ay magiging kapakinabangan po niya. Kasi si Robin Padilla, optional lang naman kung hindi pwedeng tumakbo etong si Sara Duterte. At sino ba mga kababayan yung maaga pa lang ay pinapangarap na maging presidente? Di ba siya din? Kasi nga yung mga taga-suporta niya nagrarally kung ano-ano yung mga pinaggagawa para patalsikin sa gobyerno etong si PBBM at sa pilitang iupo etong si Sara Duterte. Ngayon, baka naman sabihin ng ibang mga taga-suporta ni Sara Duterte, fake news yan. Ano yan, gawa-gawa mo lang yan. Kasi wala namang ganyang balita. Article lang yung binabasa mo. Eto, tingnan natin. Yan Eto mga kababayan, sabi dito, traitor kay Digong. May nag-traitor daw kay dating Pangulong Duterte. BP Sara naniniwala may nag-traitor kay ex-President Duterte na nauwi sa kanyang pagka-aresto. Yan yung sabi. So ito, i-play po natin. Naniniwala naman ang kampo ng mga Duterte na may nagtraidor sa dating Pangulo na nauwi sa kanyang pagkakaaresto. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte.
kay Pangulo. Kumbinsido si Vice President Sara Duterte na posibleng may nagtraidor sa kanila bago pa man naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press conference, ikinwento ng bise na magkakasama sila sa Hong Kong nang malaman ng balitang may inalabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Hinala ng bise, sa Hong Kong pa lang, may nagtitimbre na sa mga otoridad sa Pilipinas ng bawat kilos nila. Yan ang mali nilang pinalalabas ngayon. Yan ang mali sinasabi ni Sara Duterte na may nagtitimbre sa kanila, may kasama silang hudas dyan sa Hong Kong. Pero ang totoo talaga dyan, mga kababayan, meron silang kinukunan ng impormasyon. Di umano. Kung totoo ba yung arrest warrant or legit ba yung arrest warrant. Kaso nga lang ang problema, yung tao na kinukunan nila ng impormasyon maaga pa lang nadiskubre na di umano ng gobyerno na talagang tik-tik pala ni Sara Duterte, kaya nabigyan ng maling impormasyon na naging dahilan naman, mga kababayan, para mali din yung maibato kay Vice President Sara Duterte at mapauwi yung kanyang tatay dito po sa Pilipinas na naging dahilan ng pagkakaaresto ng kanyang tatay. Kasi kung tutuusin talaga, mga kababayan, 100% totoo yung sinasabi ni Sian Gasa ng isa sa naging dahilan kung bakit naaresto, nahuli itong si dating Pangulong Duterte kasi nakinig siya sa kanyang anak. Biruin nyo, mga kababayan, na kung gaano katindi to. Kung hindi lang sana maagang pinangarap yung 2028 or yung the big one na sinasabi nila at maipanalo itong mga tumatakbong senador nila, hindi naman maaaresto itong si Duterte kasi kanya pa yan umuwi ng Pilipinas. Kaya lang naman kasi naglakas ng loob yan umuwi kasi nga, mga kababayan, ang akala nila walang arrest warrant. Ano po, dahil nga may nagtimbre di umano kay Sara na wala naman talaga at propaganda lang ng gobyerno yung arrest warrant. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Kung may traitor man, malamang dahil merong nagsabi merong traitor, traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila. But I don't think meron siyang binigay na information na valuable din sa Philippine National Police dahil alam naman ng lahat at hindi tinago na uuwi si Pangulong Duterte. Ayon pa sa bise, mismong si dating Pangulong Duterte ang nagdesisyong agahan ng kanyang flight pa uwi ng Pilipinas kahit na may arrest warrant na. Inakala raw kasi ng dating Pangulo na dadalhin muna siya sa korte kapag isinilbi ang warrant, pero hindi nga ito ang nangyari. Nang ilipad na ang ama niya pa Netherlands, agad daw naghanap ng abogado si VP Sara. Kaya siya mismo ang pumili sa British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman para maging lead counsel ni Duterte. Ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte, kay Nicholas Kaufman. Kung palpak man si Nicholas Kaufman, ako po ang mananagot sa taong bayan. Sa ngayon, yung mga kinakausap pang karagdagang dayuhang abogado si VP Sara, pero hindi na raw niya papangalanan ang mga ito. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea naman, na unang kinilala ng ICC bilang legal counsel ng dating Pangulo, posibleng kumalas na rin sa kaso matapos isugod sa ospital. Nabutan na siya ng pangalawang collapse niya doon sa detention center at ngayon ay hindi na siya pinapalabas ng doktor sa hospital. Kaya malamang ang magiging desisyon din niya ay mag-withdraw dahil kailangan niya tutukan ang kanyang kalusugan. Tsaka ang pinakamasaklap dito, mga kababayan, doon sa ginagawa ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, bukod sa may nag-traidor daw di umano sa kanila, yung ginagawa ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte parang ayaw na nilang pauwiin ng Pilipinas etong si Digong at gusto nila na mabulok na lamang doon sa International Criminal Court eto pong dating presidente. Kasi sa ginagawa nila, mga kababayan, sa totoo lang, talagang malaki ang sablay. Palpak po talaga ng malaki yung tirahi nila, mga kababayan, yung presiding judge ng International Criminal Court na may hawak ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga kung tutuusin, malaki po ang epekto noon sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte kung hindi po maaampat at maaawat yung kanilang mga taga-suporta na bulag kay Digong. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Sa ngayon, nananatili pa rin sa The Hague ang Vice Presidente. May return ticket na raw siya sa Abril, pero hindi pa tiyak kung kailan siya eksaktong makakauwi sa Pilipinas. Nilinaw rin ni VP Sara na tuloy ang trabaho niya kahit nasa abroad siya. Wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands.
Hindi ko po gusto tumagal dito. Pero pag-amin ng bise, tanggap na raw niya na hindi makakabalik ng Pilipinas ang kanyang ama. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi, di ba? Pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what. Tanggap na. Tanggap niya na hindi makakabalik ng Pilipinas ang kanyang ama. See? O ano kayo ngayon? Nahalata nyo ba? Di nyo nahalata? Ang bilis matanggap na hindi na makakabalik ng Pilipinas ang kanyang ama. Di ba kung sa ibang anak gagawa pa ng paraan. Kahit lumipas pa ng ilang taon, gagawa ng paraan. Dahil nga hindi kakayanin na mawalay siya sa kanyang ama. Lalo na at yung kanyang ama ay matanda na. Pero sa kanya, ang bilis niyang tanggapin. Ang bilis niyang tanggapin na hindi na makakauwi ang kanyang ama ng Pilipinas. Diba? Ipagpatuloy pa natin. What happened? Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ayan! Pinasalamatan naman ni ano kayo ngayon? Yung mga naghihiring dyan at naniniwala kay Senator Amy Marcos dun sa drama niya. Si Sara Duterte na mismo nagsabi, hindi na makakabalik ng Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, doon na siya hanggat nililitis ang kanyang kaso. At wala daw nararamdaman na galit itong si Vice President Sara Duterte o kung ano man. Ang nasa sa isip niya mga kababayan ay tanggap niya na yung kanyang ama ay hindi na makakabalik ng Pilipinas. Ang bilis naman mag-give up ni Vice President. Ang bilis naman makamove on na ang kanyang ama ay hindi na makakabalik ng Pilipinas. Pag naiisip ko yung sinabi ni Sian Gasa, mga kababayan, di ko maiwasan. Di ko maiwasan na wag isipin na siya yung tinutukoy doon sa blind item. Kasi biruin nyo, sa ibang anak, mahirap tanggapin yan. Lalo na at ang iyong ama ay matanda na. Pero sa kanya, ang bilis lang, ilang linggo lang. VP Sara sa Senator Amy Marcos sa paglunsad ng pagdinig sa Senado, kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Pero sa kabila niyan, wala pa raw silang napag-uusapan tungkol sa posibleng endorsement sa eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kawawa naman. Kawawa naman. Si Senator Amy Marcos nagpakahirap ang mag-hearing kahit naka-break ang Senado. Tapos mga kababayan, wala pa daw napapag-usapan about endorsement ni Senator Amy na magmumula dito kay Sara Duterte. Ibig sabihin, malabo na rin na i-endorso siya ni Sara Duterte mga kababayan sa darating na Mayo 12. Malabo na yan. Ano po kasi kung titingnan nyo mga kababayan, yung ginagawa ni Senator Amy, malabo na naman din siyang suportahan ng iba sa mga kababayan po natin na Marcos loyalist. Kasi nga, napakasakit nito sa mga taga-suporta ni PBBM na mas kinakampihan ni Senator Amy etong si dating Pangulong Duterte at dinudurog niya ng paunti-unti yung kanyang kapatid. And then ang pinakamasaklap dito, kinakampihan niya yung tatay nung nambastos. Nung nambastos sa kanyang ama at sa kanyang kapatid. Ganun po katindi, kaya sumama ng matindi ang loob ng mga kababayan po natin Pilipino, especially yung mga Marcos loyalists. Anyway, mga kababayan, maliwanag naman dito. Kahit di ko nalinawan, kahit di ko nasabihin, alam kong alam nyo na. Alam kong alam nyo na kung ano yung pinipinpoint ni Sian Gasa doon po sa kanyang blind item. Kayo na po ang bahalang mag-judge.